talaga alam kung paano sa laki ng mundo nagkita tayo. Dumating ka mula sa kung saan at biglang binago ang aking mundo. Di ko hiniling pero ikaw ang sagot sa tanong na di ko alam. Ikaw ang tugon sa yakap mo. Itigil ang mundo. Wala na akong hanapin pa. Ikaw lang, oh. Di ko alam na ikaw pala ang kulang. Ngayon bumako sa yakap mo. Sanay naman na akong mag-isa, pero nag-iba, wala nang dumating ka. Ngayon hindi buo ang araw ko kung wala ang mga halik at yakap mo. Di ko hiniling pero ikaw ang sagot sa tanong na di ko alam. Ikaw ang tugon sa yakap mo. Itigil ang mundo. Wala na akong hanapin pa. Ikaw lang, oh. Di ko alam na ikaw pala ang kulang. Ngayon muna ako sa yakap mo. Di ko akalaing mamangyaring ganito, na parang tadhana siyang umugon. May nagkalaan pa sa'kin dati kong tanong, natagpuan ang sagot dito sa piling mo, sa yakap mo. Tumitigil ang mundo. Wala na akong hahanapin pa. Ikaw lang, oh, oh, oh. Di ko alam na ikaw pala ang kulang. Ngayon po na ako sa yakap mo, oh, oh. Totoo ang excitement ngayong September 2 dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Ako, napakaganda naman ng kantang yun. Oo. Kasama nga natin ngayon si Edge Lacorte, isang singer. Obvious naman. Kaganda naman ng boses. Kamusta ka, Edge? Ito, mabuti naman, Bea. Kamusta? Eto, gumaganda. Pero mas maganda kasi ako sa anggulong to eh. Feeling ko talaga. Oo, eto talaga yung anggulo ko. Oh, ayan, okay. Parang feeling ko eto na nga siya. Kamusta ang singing career ng isang Edge? Ito, bale, actually, naglabas ako ng single last month. Ito yung kinanta ko, yung Sa Yakap Mo. And actually, itong guesting na to is very special for me kasi alam mo kung bakit. Bakit? Kasi itong weekend na to, actually yung weekend na nakaraan, it marks the 100,000 stream of the song sa Spotify. Ay, wow! Oo, sa So, yakap mo. So less than 2 months, naka 100,000 streams na siya on Spotify. Agad-agad. O, kasi ang ganda talaga. At Oh, saka thank you, nakaka-in thank you. love. Tapos Thank ganito you. pa yung itsura ng kumanta. Tapos malambing pa yung boses. Oh, Who wouldn't fall in love with the song Sa Yakap Mo? In English, In Your Embrace. Translator. Oh, di ba? Paano to nag-umpisa, tong kantang Sa Yakap Mo? Kasi, you know, you're a friend of mine, so you know na I've been single for a very long time. Pero, alam mo yun,
parang naisip ko lang na why not write a song about, finding someone in the most unexpected way. Yeah. Talagang pinaalala pa talaga yung single tapos ngayon may jowa na tapos ako hanggang ngayon wala pa rin ba? So eto talagang out of love. Yung literal na pagmamahal. Oo. Inspiration talaga siya. And ano rin just to, show people na kung halimbawa sila rin matagal na silang single na love would find you, just as long as kapag nasa tamang place na yung heart mo, talagang things will fall into place. Yeah. Iba nga naman, talagang totoo nga naman talagang excitement kayong September to. Ang gigigil ako. Oo. Pero aside from sa yakap mo, kasi marami ka na rin na-produce na ibang songs, di ba? May naalala ako yung lagi mong kinakanta, Di Nagpaalam. Oo. Yung Di Nagpaalam yung first single ko sa Star Music. Yeah, saan Ayan. naloka ako doon. Kantahin mo nga yung konting parts noon. Oo, kahit yung chorus lang, na-miss ko yun eh. Favorite ko yun, written by Kiko Salazar nga pala tong song na to. Hi, Sir Kiko! Miss you! Oo, isang linya nga ng Di Nagpaalam. Bakit di ka man lang sa akin nagpaalam para namang kay daling nalimutan o kay sakit ngayon nang hihinayang ba't di ka man lamang sa akin ay nagpaalam. Ano na, from that song to sa yakap mo, di ba? Ang ganda naman ng storyline. From iniwan, tas biglang finding love Nakahanap. again. Di ba? Love ako, favorite song ko na talaga hindi nagpaalam. Ha? Yung sa yakap mo, parang gusto ko na rin siyang kanta-kanta. Malay mo, dahil ang ganda, di ba? Nakakatuwa. Pero kailan ka pa nag-start talagang nakanta? Actually, 4 years old pa lang ako. May kwento kasi yung parents ko na 4 years old ako. Nasa ilalim ako ng lamesa. Tapos kumakanta ako ng, Oh, giliw ko, miss na miss kita. Ayun. Tapos? Tapos, sino nga ba? Si Freddie Aguilar yata. Tapos? Oo. Tapos, noon pa lang, parang naano nila, interesado to sa pagkanta. Kasi, so random. Tapos, nung growing up, ikot-ikot ako sa bahay. Kanta lang ako ng kanta. Yung kapatid ko nga, saan? Manahimik ka nga. Parang ang ingay-ingay mo. Ginagano na ako nung bata pa ako. So, doon nila nakita na talagang may interest ako in music. And singing, performing. So, talagang in-enroll ka pa nila sa vocal kineme, mga ganyan? Actually, yun nga yung hindi naman ako pina-voice lessons at all. Walang voice lesson yan? Wala. So, self-taught? Oo. Aral-aral lang. Like, nakikinig ako sa favorite artists ko. Tapos, kinakanta ko lang yung songs nila. Ginagaya ko kung paano nila ginagawa yung songs nila. Ganun. Sino ba ang inya-idolize mo pagdating sa music. music? Nung nag-aaral na ako, si JR, si Jano Gibbs, kasi yun yung mga, like growing up, yun yung mga napapanood ko sa TV. Meron ngang tunog Jano. Minsan. Kaya mo bang gayahin yung boses ni Jano? Hindi ko alam kung ano. I'm falling for you. Yung ganun. Falling. Totoo nga, Jano Gibbs nga. Pero balita ko, ikaw din ay kumakanta sa church. Oo. Nag-lead ako ng worship for more than 10 years na sa New Life Alabang. So, ano naman yung naitulong ng, syempre, itong pag-worship lead mo sa singing career mo? Nakatulong siya in a way na nawala yung stage fright ko kasi yung Alabang New Life is a very huge church. Malaki talaga siya. So, nasanay ako na kumakanta in front of people. Ngayon, nawala yung kaba ko pag nagpo-perform sa stage dahil doon. At saka nakakatulong din yung worship songs kasi with yung sa emosyon. Yes, kapag oo nakanta naman. ka, you really can understand the lyrics. Tapos kapag kinanta mo na siya, nararamdaman na ng ibang tao. Kasi hindi ka naman pwede mag-lead ng worship song na hindi mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng kinakanta mo. Real. So mabalik tayo dito sa yakap mo. Saan ito mapapakinggan? Ayan, available na po ang Sayakap Mo on all digital platforms worldwide. So that's Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, ayan, YouTube. Yan, available yan sa lahat. Yan. May music video na? Well, plano kong gawan pa siya. So, very soon. Dahil nga. Feeling ko mag-i-star ako dyan. Ha? Pwede. Gusto mo mag-leading lady? Hindi, kahit maglakad lang ako sa likod mo. Masaya na ako doon. May dalang balde, yun ba? Yun. Yeah.
Ganun lang. Gaganyan lang ako, tapos bagahin na red. Or ano. Yung Oo, Ah, di ba? oo. Oo, try natin yun. Nakapayong ako. Parang may hinahanap lang gano'n. Oo. Tapos nagkasulyapan lang tayo. Pero yun hanggang doon lang. Ayoko kasi makasira ng relasyon. Eme lang. O saan ka saan pa pwede makita naman ikaw, yung mga kanta-kanta mo, ganyan, kung nagko-cover ka ba ng songs, may social media platforms ka. Yun, Instagram lang, that's Edge Lacorte. Sa Spotify, yun nga, Edge, without the last name, EDGE lang siya sa Spotify. And yun, sa YouTube. And, ayun, yung minsan, guesting sa mga shows like Morning Balitaktakan. Ay, yan, iba diba? din. Kaya Oo. follow din kasi kayo, mga ka-MB. Mm. Basta Edge lang yan. Pag nakita nyo na yung mukhang ito, parang limin ho daw yung itsura. Grabe naman. Oo. Ano bang kinakain mo sa umaga at ganyan lang naging mukha mo? Wala akong kinakain sa umaga. Tubig, Ginawa ko tubig. naman. Nangayayat Tubig. ako. Hindi naman ako gumanda. Nangayayat ako. Baka may nais kang batiin. Go. And yung family ko po, binabati ko at yung mga supporters ko, lalo na yung mga nagsistream ng songs ko sa Spotify. Maraming salamat sa suporta nyo. Ayun. Favorite line sa yakap mo? Di ko alam na ikaw pala ang kulang. Nag-walling. Oo, ayun yung favorite line mo. Hindi ko alam na ikaw pala ang kulang. Bakit? Kasi and parang alam ko maraming mga tao makaka-relate dito na yung kapag na-meet nila yung tao na meant for them for that particular season in their life, na hindi naman nila ina-expect na, kumbaga, pag dumating siya, shucks, parang mas kumpleto yung feeling ko. Ngayon na nandito ka na sa buhay ko. Nainis ako Ganun. dyan. Anyway, maraming salamat. Salamat tuloy. Salamat, Edge, sa Thank you, iyong Bea. napakagandang kanta. Pero mamaya, mga ka-MB, mapapakinggan pa natin isa pa niyang kanta na talaga magpapakilig din sa ating lahat. Oo, aabangan natin yan. At syempre, mga ka-MB, nabanggit ko nga kanina kung anong kinakain ni Edge sa umaga. Baka naman kasi makatulong din sa akin. Pero eto, may matututunan tayo na overnight na nilalagay sa ref. Oo, para kainin kinaumagahan na healthy daw. Naku, alamin natin yan dito sa Kuklitan. Uy, ano nangyayari sa'yo? Kanina pa kasi ako kumain, kaso ano po, paano kinain ko eh. Alam mo, it's giving constipation. Baka kulang ka lang sa fiber. Ha? Fiber? Ano yun? Ayon sa mga medical studies, ang kawalan daw ng fiber sa ating diet ay isa sa mga pangunahing dahilan ng constipation ng tiyan. Kaya kung madalas kang bloated, constipated, o mabigat ang tiyan sa umaga, perfect para dito ang overnight oats. Ang oats ay puno ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ito ang uri ng fiber na tumutulong sa pagtunaw ng kinain natin at nagre-regulate din ng bowel movement. Sa madaling salita, it helps clean the colon. Maliban sa oats, makikita din ito sa ibang mga pagkain katulad ng mansanas, broccoli, kidney beans at iba pa. At kung wala ka ng time magluto sa umaga, okay lang yan. Dahil pwede kang gumawa ng overnight oats anytime. Tatlo lamang ang kailangan nating main ingredients para sa overnight oats. Una, syempre ang oats. Pero wait, ang daming uri ng oats. Anong doon? Importante na hindi instant ang gamitin nating oats. Mas mataas kasi ang glycemic index nito at pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng ating blood sugar levels. Kaya sa halip na instant, piliin ang quick cooking oats o kung may budget ka, regular o rolled oats. Pangalawa, syempre kailangan din natin ng gatas. Depende sa gusto mo, pwede kang gumamit ng fresh milk, sterilized milk, almond milk, soy milk at iba pa. Ito ang hihigupin ng dry oats natin at magsisilbing sabaw ng overnight oats. At pangatlo, a fruit of your choice. Maganda itong i-pair kasama ang mga prutas na mataas din sa fiber tulad ng mansanas, saging, ubas, berries at avocado. Samahan mo na rin ng nuts for added protein. Pero para sa recipe na ito, gagamit lamang tayo ng isang Fuji apple. Maaari
Maaari rin tayong gumamit ng asukal o honey pampatamis, pero optional lamang ito. As for me, I choose strawberry jam. Sa isang maliit na garapon, maglagay ng 5 o 6 na kutsara ng dry oats. Pagkatapos ay lalagyan natin ito ng gatas hanggang sa lumubog ang oats at mapuno ang mahigit sa kalahati ng garapon. And lastly, lalagyan natin ito ng pampatamis. Haluin ito gamit ang kutsara, isara ang garapon, at iwan sa chiller for at least 8 to 10 hours. Or as the name suggests, mas better kung overnight. At kapag isa-serve mo ng oats, don't forget your fruits. Hiwain natin ang mansanas into bite-sized pieces, saka gawing toppings para sa ating overnight oats. And there you have it mga ka-MB, isang fiber meal na sobrang easy at very mabuti para sa ating digestion. Kaya bukas ng gabi bago ka matulog, huwag mong kalimutang mag-prepare ng overnight oats mo. Hindi lang siya on the go, on the flow din ang tiyan mo. Bongga naman pala ang overnight oats, Miss Angelica. Oh, you're here! Oo, late yan. Na-late lang na very light. Very, very late Very lang light naman. lang, Pero at least oo. you're already here. Oo. Nag-change outfit ako kasi feeling ko mabaho yung suot ko kanina. Oo nga, tsaka maganda nga yung ano mo ngayon eh, di ba? Oo, masyado kasing chunky kanina. So parang feeling ko, I cannot walk. Oh. Oh, kaya sabi ko, I need to change so that I will feel comfortable. Exactly, totoo Ganun yun yan. siya. Tignan mo nga ikaw ngayon. You look so Oo. fresh. Nag-oats ka ba this morning? Nag-oats ako nung nakaraang morning. Nung nakaraan? Anong fruit ang nilagay mo as toppings? Almonds at saka Wow! Almonds? almonds at saka banana. Oo. Dati kasi mahilig din ako sa oats pero Yeah. unfortunately hindi ko na siya natuloy-tuloy. Ang mahal kasi ng fruits. At saka ng yung rolled oats, yun yung pinakamahal. Rolled oats. Yeah. Yan yung ginulong-gulong. Hindi. So galing siya sa taas ng mesa pababa. Hindi, ito yung mga Rolled oats. ito yung mga buo-buo kasi mas healthy nga ito. Bet mo din yun. Pero Oo. mahilig ka talaga sa oats. Oo, nung bata pa. Ako may talagang- kakilala ako mahilig sa oats Oh, dito. sino? Si Valerie. Oh. Oo. At saka minsan na ginagawa pa niya parang pancake. Ah, yeah. Yung oats niya, ang sarap. Inaano niya, parang minimix niya yun sa pancake. Pancake? Pancake. Pancake? Butter. Oo, pancake. Akala ko pancake. Hindi, pancake. Oo, pero ang super sarap. sarap nun, no? Parang bet ko tuloy kumain ngayon ng Oo. oats. Ay, oo. Tas Pero malamig-lamig, no? kakainin mo lang siya as it is. Kasi hindi nga pwede sa gatas. Oo, ay, oo. So ano lang. pwede kong ilagay doon? Ano? What kind of milk ba Water pwede? na lang. Coffee? Water na may sugar. Oo. Coffee. Black coffee Oo. with oats. Ano kayang lasa nun? Tapos It lagyan mo feels ng like honey. It's good. Yeah, siguro sa mga coffee lover. Coffee lover. Yeah. Pero pag sa Sa baka mga milk lover. hindi Dapat nila milk ang ilalagay. Oh, Pag soda lover, Soda. soda yung ilalagay. May kakilala ako mag-oats dito. Ang ilalagay niya talaga soda. Oh, ha? Si Yano. Soda ang ilalagay niya. Ay, grabe Feeling naman. ko. Buti sana kung yung zero. Hindi Oo. naman. Yung ano ba? Ito pa yung maraming Oo. Yung palinis. Hindi, trip-trip lang Diba? din naman. Oo. Kung trip Nakadepende nila. yan sa'yo. Oo. Kung ano ang plano mong gawin dyan sa overnight oats mo, why not? Do it. Pwede nga rin isama mo na rin yung, kung berries, yung hindi mo kailangang i-chop. Chop. Oo, pwede mo na rin sigurong isama dun sa overnight oats mo Oo. para maka-absorb din siya ng something from the oats and the milk, no? Tsaka siguro feeling ko mas magiging may crunch-crunch pa yung fruit. Kasi syempre malamig. Titigas. Oo, Oo. titigas. Ay, ang Yeah. sarap! Magagawa ulit Berries, ako. no? Blueberries. blueberries Oo. or- Pero anyway, mga kayampi, totoo nga naman talaga ang excitement ngayong September 2 dahil pangalawang araw ng buwan ng September, pangalawang araw ng Kapaskuhan dito sa Philippines. Kasama nyo ngayong umaga, Miss Beyang nag-iisang bumbilya. Sa umaga. Ganay! At kasama niyo ngayong Tuesday morning ang nag-iisang chubby girl ng R&G, Miss Angel Arquero. At katabi mo ang ating Christmas tree! Oo, maraming salamat kay Sir Harvey. Iba din ang power ni Sir Harvey. At prepare ang napakaganda nating
Christmas tree that's really giving the vibe of Kapaskuhan kahit umpisa pa lang ng Burr months. Totoo, ang colorful, oh. Oh, Sino diba? mag-aakala na ang Sir Harvey ay makakagawa ng ganito? Diba? Sabi ko may natatago talaga siya eh. Hindi lang yan. Kasama rin niya dito. Si Sir Mar. May natatago silang artist behind them. Exactly. Alam mo kung Ano? sasabihin ko sana. Lahat naman tayo may kabaklaan eh. Lumabas yung kabaklaan nila. Ala, Pero powerful. Thank Sabi you nga ni very much. Sir Mike kahapon, nung duman ako dito, Harvey, ilagay mo yan sa kanan. Ay! Gumagano'n siya. Bongga. Oh. Dapat nakuhanan ng camera si Sir Mar. Oo, asan Malay na? ninyo. Oo, malay ninyo merong kumuha sa kanya mag-decorate sa mga tahanan nila. Have you started, di ba, we asked yesterday Yeah. if you have already started. So, kompleto na ba siya or not yet? Not yet. Kailangan pa ng iba pang... Kasi ang theme ko ngayon is... Theme A? Theme or A. theme Hindi. ka? Ang theme. Hindi. Ang gusto ko kasi ngayon, ang color ng Christmas tree ko ngayon is white. Tapos kailangan ko ng gold at saka silver na accessory. So parang ang kanta sa bahay ninyo pagpapasok kami. I'm dreaming of a white Christmas just like the ones we used to know. Ganon. Hindi ko rin sure kung yun ba yung lyrics na. Kinanta mo. Pero Ikaw ganun ba? siya, dreaming of a Miss white Christmas. Bea, Ha? may plan, nagsimula. Wala. Bakit? Pero I'm planning to have Christmas underwater theme doon sa kwarto ko. Ba? Yeah. How? Ay, ngayon ko lang How? narinig. Christmas underwater na theme. So, mga seashells by the seashores. Ang gagawin ko. Tapos tong, pakitong-kitong, Tong. alimango, sa Sa dagat. dagat. Yon. I see. Oo, gusto ko yung mga may mga mermaid. Oh. Tapos may mga pasiwid. Mm. Ganyan. Ay, ang ganda. Makita mo pag pumasok ka dun sa para ako nasa aquarium. Tapos yung kama ko kitang-kita mo nakaganon ako. Tapos merong buntot ng sirena. Oo ba? Yung Merry kasi Christmas. Exact. Tapos, Kaganon ano, ako. sakto pa, red ang hair mo. Yeah, Oh. Ariel! oh. Ariel in Christmas season. Why not? Diba? Oo. Yun ang gagawin ko sa kwarto ko. Pero hindi ko papakita sa inyo. Kasi hindi naman talaga mangyayari kasi wala akong Parang- oras. Mahirap. Oo, mahirap yung mga Mahirap. ganyan. Anyway, mga ka-MD, umpisa pa lang yan ang excitement natin ngayong araw ng Tuesday. Choose to still be happy. Mamaya dahil mamaya ay marami pa tayong dapat na malaman. Mga impormasyon na magbibigay sa atin ng kasiyahan ngayong umaga ng Martes. Pero sa pagbabalik din natin, mga balita naman na tinutukan ng Luzon Headline. Kung saan nga sa Mountain Province po, nako, isa pong minor de edad ang sugatan matapos po itong mabaril ng isang board member. At hindi lang po yan dahil ang hepe po dyan, sinibak na sa kanyang pwesto. Sinibak. Sinibak sa kanyang pwesto. Aalamin natin kung Yes. ano ba yung mga detalye pa mamaya sa morning balita. At hindi lang po yan. Dahil ilang mga residente po ngayon ang nangangamba at kine-question ang flood control project dyan po sa bayan ng Sablan, Benguet. At aalamin din natin kung makikinabang nga dito ang mga residente. At syempre, ito ang gusto ko. Bagong pwedeng pag-staycation na. Of Oh course. my gosh, I am so excited. Where is it? At saka, syempre, malapit ng holiday na ngayon. Oh. Pupunta, maraming pupunta po dito sa Baguio City. So, alamin din natin kung saan nga ba itong home sweet home. Home away from home. Eh, Binabasa mo di ko na nga lang mali ka Wa- pa. wala kasing inta. Ano ba yan? Girl, kitang-kita. Ang sabi, home away from home. Home Bakit away. nasaan dyan yung sweet? Oo nga. Sorry. May text. Gigil ako sa'yo. Nakakaloka ka. Anyway, ang mga detalye sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. O baka pati doon magkamali ka, ha? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences.
Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 2, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sugatan ng isang menor de edad matapos siyang barilin. Ang suspect, isa raw provincial board member sa Mountain Province. Ang hepe naman ng Sagada PNP at Mountain Province PPO, sinibak sa pwesto. Magbabalita Charles Nicolimo. Nagpapagaling pa sa pagamutan sa Bauco Mountain Province ang lalaking menor de edad na ito. Ito'y matapos siyang barilin sa waiting shed sa Barangay Takong bandang 1:00 ng madaling araw ng Sabado noong August 23. Ang salarin di umano ay si Mountain Province 2nd District Provincial Board Member Henry Bastian Jr. Ang insidente agad na ipaalam kay Sagada Mayor Felicito Dula at agad kinamusta ang biktima. Lang dumating na yung may sasakyan at dinampot ako. Mystery, kung saan daw namin dinala yung mga ninakaw namin na kahoy. Tapos sabi naman ng bata, sir, wala akong alam dyan. Kagagaling lang namin sa school na nanood ng sine sa mga Japanese yung pabuya o palabas. Dagdag pa ng alkalde, dinampot daw ang biktima at biglang binaril. Tutok niya yung baril sa akin. Tapos sabi niya, saan nyo dinala? Sabi ko, wala, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sir. Kaya, nung panal din na yun, biglan niya akong pinutukan. Matapos ang pamamaril, dinala raw ng suspect ang biktima sa pagamutan. Agad namang nag-imbestiga ang Sagada PNP at sumuko ang suspect pero ipinagtataka raw ni Mayor Dula ay kung bakit nakalabas din ito. Yun naman ng kapulisan, wala kasing formal na o voluntary surrender ang gumawa. Kaya, ayun, nakalabas. Pero may 2 araw siyang natulog sa police station. According sa paraffin test daw ng suspect, negative ang
Kasi pinaparating ang suspect. Pero negative ang kalalabasan ng result ng paraffin. Dahil sa insidente, sinibak muna ni Police Brigadier General Regional Director Erickson Dilag sa pwesto ang hepe ng Sagada PNP at Mountain Province Police Provincial Office para bigyang daan ang isasagawang investigasyon kung mayroong pagkukulang ang mga pulis. It came to my attention na na-identify naman yung suspect. But despite that, walang immediate effort na arestuhin yung suspect. So, malalaman natin ito after the investigation ng ating R7. Kasi nga, during that time, yung sources of information ko rin manggaling sa labas. Sinampahan na ng kasong frustrated homicide ang suspect. Nagpaliwanag naman ang PNP kung bakit nakalabas ang suspect. Na-arrest pero the prosecutor advised na since there is no inquest, parang nirelease. So naging direct filing na lang yung case. Kasi nga, it happened on a weekend. Pero yung tao nasa custody pa ng pulisyon until in-refer nga sa fiscal. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso. Sasagutin naman ng Sagada LGU ang bayarin sa hospital ng biktima. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng suspect pero tumanggi na itong magbigay ng anumang pahayag. Charles Nicolimon, RNG News. Malaking question pa rin sa ilang mga residente ang flood control project sa bayan ng Sablan Benguet, lalo't na raw hindi naman sila binabaha sa lugar. Narito ang report. Humigit kumulang 160 milyong piso para sa halos 300 metrong haba na flood control project. Ito ang proyektong sinimulan daw itayo sa Barangay Poblasyon Bayan ng Sablan Benguet noong nakaraang taon. Ayon sa ilang residente na tumangging humarap sa kamera, ipinagtataka raw nila ang pagpapatayo nito lalo't hindi naman binabaha ang lugar. Kakaunti lang din ang kabahayan. Ang pagkasabi sa akin, at least para maprotektahan yung mga farm doon, yung sa gilid, at least mapaganda yung sa gilid, and then sa susunod na pag may punto pa na susunod daw, malagyan ng kalsada yan para maging farm to market road din. Pag matuloy yung sinasabi na lagyan din ng kalsada, actually yung mga residents mag-benefit, and then yung tourism natin. Ang masama, tila sumisikip din daw ang ilog dahil sa konstruksyon ng flood control. Well, pag during typhoon, tumataas din yun. Kaya pakunti-kunti na kinakain na ng tubig yung sa gilid-gilid. Yun ang minsan talagang hindi natin ma-avoid pag may mga development, may ibang masasacrifice din na masisira. Pero hopefully maging maganda yung outcome kasi pag matuloy yung propose na maging kalsada yun, at least hindi na rin mahirapan yung mga may farm doon sa baba. Isa na rin daw itong hakbang para masimulan na ang proyektong public cemetery. Simuti ka join ni Anas Construction, mga ka join. Join venture ka sa middle lang. Anas Construction at MG Samidan Construction ang di umano'y kontraktor ng proyekto ayon na rin sa alkalde. Tanong pa rin ng mga residente, makikinabang nga ba sila sa napakamahal na proyekto? Sa ngayon ay patuloy pa rin ang konstruksyon ng flood control project na inaasahang matatapos ngayong taon. Angel Arquero, RNG News. Pit ng Berman swak na staycation ang alok ng isang hotel sa Baguio City. Alamin yan sa kwento ni Vanessa Bugdok. Sa pagpasok ng Setyembre, amoy na natin ang simoy ng Bermans o holiday season. At tuwing ganito ngang panahon, Baguio City ang isa sa go-to destination. Sino ba naman kasi ang hindi mag-e-enjoy sa malamig na klima? Ang swak experience na ito, alok ng isang staycation sa Baguio City. Mga condo units na pang-couple, pang-pamilya, pang-barkada at iba pa.
ang balcony view, pine trees at luntiang kabundukan. Pero bukod dito, isa pa sa alok nila ang authentic na pagkaing tatak Baguio, gaya na lamang ng bagnet, sinigang with strawberries at iba pa. Marami po tayong serving. Yung ano po natin, yung halimbawa po, crispy dinakdaan po natin, good for 3 to 4 na po yun. Makakatipid po sila. Magkano po ang bagnet ngayon? Nag-ano po tayo, gumagawa po tayo ng bagnet. Almost po, meron din po tayong sinigang na bagnet with strawberry kung gusto po nyo ng twist. May binagoongan din po na bagnet with strawberry din po. Tsaka topo square po. Sizzling po siya. Then may mga pasta din po tayo. May all-day breakfast din po tayo. Best seller po natin yung crispy dinakdakan po tsaka yung crispy sisig po namin. Meron din po tayong gagawa din po ako ng bagong menu din po na crispy kare-kare naman po. Yung sauce niya po sobrang linamnam po. Kanilangang panata sa kanilang mga bisita at customers, maiparamdam na ang Baguio hindi lamang basta pasyalan, kundi lugar na maaaring tawaging your home away from home. Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat.
At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako mga ka-MB kung kanina, napakadami natin mga, may konti na tayong natutunan tungkol sa oats. Aba, ngayon naman yung mga ginagawa natin or mga naririnig natin sa mga matatanda dati. Di ba kapag Nakagawian. naliwag ka daw, Naliwag? naligaw. Naliwag. Kapag naligaw ka daw, kailangan mo daw magbaliktad ng damit para daw makabalik ka sa tamang landas. Ay! Oo, yung iba naman, kailangan mo maganyan para Maganyan. Oo, para magbalik ka sa tamang landas. Pero alamin nga natin, saan ba nag-umpisa yung kapag naligaw ka, kailangan mong baliktarin yung damit mo. Sinubukan mo na ba? Hindi. Never naman ako naligaw. Thank God. Oo, usually kasi sa mga pelikula natin yan napapanood, di ba? At saka sa mga probinsya. At saka mga nag-a-apply horror to. films. Oo. Kapag naliligaw sila sa gubat. Oo. Pero may pinanggalingan kasi talaga yan. Alamin natin sa pamaliwanag. Sa kakahuyan, may isang lalaking naglalakad ng dahan-dahan at sa kanyang pagmumuni-muni, isang hagdanan kanyang nasilaya. Nakabibighani, ngunit kanya itong iniwan. Tila isang misteryo, siya'y ibinalik sa dating dinaanan. Agad na binaliktad kanyang kasuotan at siya'y nakarating sa kanyang pupuntahan. Ito ba'y isang misteryo o isang engkantong siya'y pinaglalaruan? Ano itong paniniwalang bayan? Saan nagsimula at bakit hanggang ngayon pinag-uusapan? Saan nga ba nagsimula ang pamahing ito? Ang pamahing ito ay kilala sa kulturang Pilipino na kapag naliligaw ka sa gubat, sinasabing pinaglalaroan ka ng mga engkanto at ang pagbaliktad ng damit ay isang paraan para makawala sa kanilang panlilinlang. Bago pa man dumating ang mga relihiyon at agham, naniniwala ang ating mga ninuno sa mga espiritu ng kalikasan. Sa kanilang paningin, ang pagkaligaw ay maaaring gawa ng mga nilalang sa ibang dimension. Kaya para lumaban o kontrahin ang mga engkanto, ay binabalik nila ang kanilang damit dahil isa itong anyong panlaban sa mga hindi nakikita. Sa pagdating ng mga dayuhan, nadagdagan ng ating paniniwala. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang feng shui ng Inchik at malas na numerong 13 ng mga Europeo. Ayon naman sa mga psychologists, ang ganitong paniniwala ay maituturing na isang coping mechanism na kapag tayo natataranta o natatakot, lalo na sa mga sitwasyong tulad ng pagkawala o pagkaligaw. At dito pumapasok ang pamahiin, gaya ng pagbaliktad ng damit, isang simpleng aksyon, pero para sa iba, ito'y paraan para kumalma at makahanap ng gabay. Sa modernong panahon o sa panahon ng Google Maps, GPS at mobile data, tila wala ng puwang ang mga pamahiin. Pero sa gitna ng modernong teknolohiya, ay may mga pagkakataon pa rin na nawawala tayo hindi lang sa pisikal, kundi emosyonal. At sa mga gantong pagkakataon, ang mga simpleng ritual at paniniwala, gaya ng pamahiin, ay nagiging psychological anchor natin sa isang paraan para kalmahin ang sarili. Paniwalaan mo man o hindi, sa panahong wala ka ng masasandalan, minsan, ang simpleng pagbaliktad ng damit ay sapat na para hanapin muli ang daan. At sa gitna ng pagkaligaw, ang mga pamahiin ay nagsisilbing gabay sa atin. Hindi man tiyak ang pinagmulan, dahil nito ang pag-asang may daang matatagpuan sa isang balanseng pagitan ng takot at tiwala. Paniwalaan mo man o hindi, ito'y bahagi pa din ng ating kultura at pagkatao. Ayun naman pala. So, kultura na talaga siya. Pero kung may Google Maps nga naman, paano ka mawawala? Depende na lang kapag ang lugar na nawala ka, kabundukan at walang signal. Meron yung time talaga na meron daw yung sa Google Maps, ituturo niya daw yung daan sa'yo, pero pag nandun ka na daw, wala na siyang daanan. So, ang ibig sabihin nun... Oo, so ang ibig sabihin nun, pati ang teknolohiya, minumulto ka na. Oo, tama po yun. Diba? Pero masaya yan. Ako mahilig talaga ako pagdating sa pag-travel or pag-adventure. Ginagamit ko talaga ang Google Maps. At hindi talaga ako nawawala. In all fairness naman, so far, habang ginagamit ko pa siya, hindi pa naman minumulto yung app ko. Hindi pa ako nawawala. Hindi pa ako napunta dun sa daanan na dead end. Dead end. Sa amin naman, mahilig din kami mag-travel, pero kapag wala kasing maps or wala kaming map, Oo, yung pinanggaganon. Hindi. Wala kaming data or something. Wow!
something, pero may mga bungangan naman. So, tanong-tanong na lang kami sa mga Unless mga... kung yung tinanungan mo, multo. Oo, at pinunta ka niya doon sa kubo niya. Oo, tapos ang pangalan mo Hansel, yung kasama mo Gretel. Hoy, grabe, ang Diba? aga nito November. Hindi, pero oo, napakaaga nga naman. Aga. Pero kasi nga, sa mga ganitong panahon, marami na yung mga namamatyal. Marami na yung mga nag-adventure kasi pinaaga nila yung leave nila. Oo nga. Pag yan nawala, hindi na nakabalik ng December. Oo nga, alam nyo na, kailangan nyo nang magbaliktad ng damit. Oo, Totoo dapat yan. napanood nila ito bago sila mag-travel. Oo. Ikaw ba kung sakali, paano na lang pag yung damit mo reversible? Reversible? Paano pag, di ba may mga damit na reversible na, eto okay siya, tapos ibabaliktad mo, damit pa rin siya. Paano pag ibabaliktad mo, brief? Hindi, pwede nung wala ka na lang yung Di ba? May mapa pa rin naman eh. Actually, ako gusto kong gumamit din talaga ng mapa. Ako ang hindi ko magets, yung anong tawag doon? Compass! Aha! Yeah, me too, the compass. Compass? I like the compass. Ay, hindi ko kaya alam yung gamitin kasi meron kukunti lang. Gagalo lang ako ng konti, bigla siyang lumilip. Yung compass kasi ginagamit yan lalo na sa mga urban na places eh. Oo, kasi syempre bawal nang magbasura sa ganito, sa ganito. So sa compass na lang sila. Compost pit. Ay, mali-mali na naman ako. Iniisip ko pa, compost. Compost ito pa yung nabubulok? Sabi ko Mali. pa. Yan pala yung ginagawa ng mga singer-songwriter. Nagka-compass ng songs. Mali ulit. Compost yun. Ay, compose pala yun. O, ikaw. Wala akong Pero yun yung ginagawa nila kapag yung parang napaka-stressful na ng sitwasyon. You have to compass yourself para hindi ka magalit. Compose! Ay, compose yun. Sorry. O, ikaw. Walang entry. Oo, pag yan, sa Ilocano. Yan yung mga nagbi-beat sa flag ceremony. Nagka-compass sila. Ikaw. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Mapapahiya ako dito. Nanonood yung ninang ko. Hindi, okay lang. Wala kang regalo. Uy, speaking of mga ninong at mga ninang, hello, magtago na kayo. Mukhang ako'y magtatago. May kanta si Kwan dyan. May kanta si Sino? Andrew E. Ano? Mga ninong at ninang, la 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 la. Basta ganon, Andrew E yun. Hindi ko man lang. Sinayaw namin yan sa Christmas party namin dati. Anong year? Ha? Anong year? Tapos mga ka-MB, masaya talaga kapag namamasyal ka, kapag meron kang compass, mga map, Google Map, mga ganyan. Oo, kala mo naman kabata. Kakagigil. Oo. Gusto ko siyang saktan. Wag. Pero mahirap pala. Kasi konting dulas lang yan. Wala na. Ay, totoo yun. Eme lang. Ayan. Siyempre, mga ka-MB, natawa ka sa sarili mo. Oo. Kapag namamasyal ka, isa sa mga pinapasyalan, mga zoo. Ikaw ba, napunta ka na ba sa mga zoo? O saan ka galing na zoo? Eme lang. Sa Baluarte. Ay, this is sa Bigan. Oo, you've been there? What's your favorite zoo, Amino? Amino? The lion. The lion. Oo, kasi may gusto akong, gusto kong makitang pet animals, pero wala kasi doon, more on sa western. Ano ba yon? Yung gusto mo mahanap? Wow. Sa yung panda, sa mga... sa Shiny. China, oo. Oo, gusto yung ko silang panda. ihag. Oo, di ba parang ang cute nilang panoorin? Nila. Kasi minsan ang mga panda talaga, pag nanonood ka sa mga social media, mukha silang mga eng-eng. Nalalaglag-laglag sila. Tumatay diba? ulo nila. Oo, pero parang wala lang sa kanila. Oo. Pero ito, isa sa mga hayop ngayon na sumisikat. Ay, totoo. Ang pangalan niya ay, hindi ko babanggitin yung ex ko. Ang pangalan niya ay Capybara. Di ba may mga kanta yan? Capybara, 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 Capybara. Sabi niya nga. Capybara. Capybara. Yun, tama. Naku, kilalanin nga natin ang Capybara dito sa Super Saya. Chill na chill. Laging kalmado at parang laging walang iniisip. Siya ang hari ng chill vibes. Tuklasin natin ang mundo ng largest rodent sa Animal Kingdom. Kilalanin natin ang capybara, kilala din bilang Hydocarus sa siyensa. Ang capybara ay isang semi-aquatic mammal. Kilala sila bilang largest rodent in the world. Kaya nilang lumaki hanggang 4.6 feet at tumimbang ng 145 pounds. Kaya pala sila tinaguri ang largest rodent, walang duda.
Sila ay karaniwang nakikita sa South America. Lagi mo silang makikita in pairs, groups, o minsan ay sa mas malaking herd. Ano nga bang kinakain niya? Ang capybara ay herbivore. Siya ay fan ng mga damo at aquatic plants. Sa kabila ng kanilang cute na itsura, isang unusual diet ang parte ng kanilang everyday life. Tulad ng guinea pigs, rats at rabbits, capybaras do coprophagy. Ito ay isang behavior na kung saan kinakain ng capybara ang kanilang sariling poop o feces sa umaga. Kinakain nila ang kanilang sariling poop para maka-absorb ng additional nutrients. Dumako naman tayo sa courtship at reproduction ng capybara. Chill lang ang mga ito kapag mating season. Binabantayan ng male capybara ang female capybara na in heat. Nagwiwisal naman ang female para ma-attract ang mga male. Sa tubig kadalasan nangyayari ang reproduction phase nila. Kahit gaano sila ka-chill, may threat pa rin sa kanila. Dahil ito sa illegal pet trade, hunting at habitat loss. Sa likod ng kanyang relaxed na muka, siya ay may malaking bahagi sa kalikasan. Peacekeeper ng wetlands, grass trimmer ng mga gubat at magandang example ng emotional regulation. Chill na pamumuhay ng capybara, ito tayong pahalagahan ang kalikasan dahil bawat kwento at tawag ng kapaligiran dapat nating pakinggan. In fairness sa kanila, marami na kasing mga tao din talaga yung nag-aalaga ng mga rodents na to, mga rots. Oo. Tapos natutuwa nga ako pag nagmi-meeting sila. Kasi talagang inaalam nila kung sino magiging president ng bago nilang grupo. Oo, capybara meeting. Yan yung meeting season nila. Oo, aalamin nila sinong secretary, ganon, sinong vice president, ganyan. Oo. Bakit? Bakit? Oo. Pero namali lang siya. Namali lang. Pero nakakatuwa, di ba? Oh, Ikaw, kapag nakikipag-meeting ka, nagkuhan ka na ba? Naging president ka na ba ng eskwela nyo? Hindi pa. Hindi pa. Wala naman kasing meeting. Paano magkaka-meeting? Bakit? Di ba usually ginagawa yun sa mga classrooms? O mga mag-i-school meets. Yung mga nag-i-school meets, nagbi-meeting yung mga yan, tapos isasabihin nila sinong president, vice president, secretary. Pero walang capybara. Meron, roots. Roots ang madami. Yun yung pinanggagalingan ng mga halaman, yung roots. Ewan ko sa'yo. Niloloko mo na naman ako. Hindi, pero cute yan. Lagi ko pinapanood yan sa isang social media platforms. Tapos, yan po, ang isa sa pinaka-favorite na animal ng isang sikat na member ng Blackpink, si Jennie. Ay, may alaga siyang ganyan? Aha. Oh, really? Oh, I cannot. Oo, anong kinakain niya? Rot? Rot scrap. Yung mga kinakain ng mga rot scrap na mga ganyan. Oo, mga carrots. Tuwing nagmi-meeting sila. Yun yung kanilang snacks. Uy, nakakamiss ka, Akira. Hindi si Akira yun. Hindi nga. Pero nakita ko si Akira, nakipagbunong braso yata siya sa Session Road. Siya ba yun? Oo, siya. Siya yun, no? Oo, hi. We miss you. Speaking of Session Road, ayan, nagsara. Hanggang kailan magsasara? For the whole September. For the whole week ba? Magsasara ang Session Road? No, every Sunday lang. Every Sunday. Kasi yesterday, dahil umpisa, Yes. kaya nagsara yung Session Road. Naku, masaya na naman maglakad dyan. Oo, gagastos na naman. Makakapag-meeting kaya tayo with capybaras dyan? Oo. Hindi, wala naman. Ano bang favorite animal mo aside from yung sinabi mo? Dog. Dogs. Dog talaga. Ako, rabbits. Why? Part din sila ng mga rots. Pamilya din sila ng mga rots. Rodents. Yung dog kasi, At mahilig sila sa rot crops. Like carrots. Nag-meeting din sila? Hindi. Oo. Ganun ba yun? Ayan mga ka-FB, pero in fairness, ang mga capybara talaga nakakagaan ng pakiramdam kapag pinapanood mo talaga sila. Tsaka ang chill nila. Sobra. Yan yung Diba? tipong dapat kapag hectic na yung schedule mo, manood ka ng capybara. Oh, yung nakasakay pa sila sa likod ng crocodile. 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 Tapos,
Crocodile. 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 Alligator. Alligator. Yes, gano'n. Totoo po, yun po yung isa sa mga nakakaaliw na mga video. Yung nakasakay sila sa alligator. Yung iba naman, yung alligator nakasakay sa giraffe. Akala. Nakakita ka na ba ng ganon? Yung alligator Na nakasakay sa giraffe? Eh, Wala. ayan. May sasabihin sana ako pero wag na. Sige, Kasi, sige, sabihin ayo, mo. hindi Dali pwede. na, dali Hindi na. na. Hindi. Niyaka pa. Akala ko nandyan lang sila sa mga, sa mga, Saan? Ayun talaga. Mga ka-MB, yan po ang ating exciting na Tuesday dito sa Morning Balitaktakan. Ang pasalamatan muli natin ang ating mga partners in crime. Of course, ang ating Pong Tao Dashcam supplier located at Long Long Lag, Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Siyempre, nariyan din ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited with free ocular inspection, free assembly with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Nariyan din ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union Experience, Puerto de San Juan. And of course, Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge! And Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Thank you very so much po sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat. Alright. Yeah. Don't forget mga ka-MB to follow our social media accounts. Nariyan po tayo sa Facebook, TikTok, Instagram, X, and YouTube. Of course, yung mga naka-social media naman po, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon. I-scan nyo lang po ang mga digiboxes at hanapin ng RNG Luzon channel. At nasa channel 10 naman po kami kapag kayo po ay naka-Mountain View Satellite. At muli na kasama nyo naman lagi-isang Bumbilya Ting sa umaga. Miss Bea. At nakasama nyo rin po yung Tuesday morning ang nag-iisang Chapabe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At dahil masaya nga tayo, Pasko na dito sa Pilipinas, ay aawitan muli tayo ni Edge Lacorte ng isang napakaganda at napakakilala na sa Christmas song. Oo, especially it's in Tagalog. Excited ka sa kantang to? Excited ako. Oo, kasi nakaka-inlove. Nakaka-inlove. Ewan ko, ganon. Ganon ba? Paano ma-inlove? Parang masakit naman yun. Mga ka-MB, narito muli si Edge Lacorte. Maski na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman,
ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.